Mga aral mula kay Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Hindi tayo nararapat na maging mga bayani sa mundong material. Naparito tayo sa mundong ito upang maging alikabok sa mga lotus na paa ng mga Vaishnava, upang maging hamak na tagapaglingkod ng mga tagapaglingkod ng kataas-taasang Panginoon. Ang tanging tungkulin natin ay ang pag-awit ng banal na pangalan ni Krishna at pagtulong sa iba upang sila rin ay umawit. Ang nag-iisa nating layunin ay ialay ang ating buhay sa paglilingkod sa mga deboto ng Panginoon at ipamahagi sa iba ang kanyang awa. Ang mundong ito ay isang lugar ng paghihirap at hindi natin dapat itong kalimutan. Huwag mong hanapin ang iyong tahanan dito. Ikaw ay isang manlalakbay lamang patungo sa walang hanggang kaharian ng Vaikuntha Goloka Brindaban. Huwag mong iwaglit sa isipan ang tunay mong destinasyon. Ialay ang lahat ng iyong lakas sa misyon ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, ang pag-awit, pangangaral at paglilingkod. Kung iiwan natin ang pakikisama sa mga sadhu at iisipin nating kaya nating umunlad ng mag-isa, tiyak mabibihag tayo ng maya. Palaging manatiling malapit sa mga Vaishnava, sundin ng buong puso ang kanilang mga tagabilin at huwag kailanman talikuran ang kanilang samahan kahit pa ito ay mahirap. Umawit ng banal na pangalan ng may pananampalataya at walang paglapastangan. Huwag mag-aksaya ng oras sa walang kabuluhang usapan o chismis. Wala tayo rito upang manalo sa mga argumento o makipagtalo, kundi upang mapagkumbabang maglingkod sa Panginoon at sa kanyang mga deboto. Ano man ang iyong gawin ito na may layuning ialay sa kataas-taasang Panginoon nang walang pansariling motibo. Ito ang tunay na kahulugan ng bhakti. Huwag panghinaan ng loob sa mga pagsubok sa buhay ng debosyon. Ang landas na ito ay hindi para sa mahihinang puso. Ngunit kung ikaw ay may determinasyon at pananampalataya, ang awa ni Krishna at ang kanyang mga deboto ay mag-aakay sa iyo upang malampasan ang lahat ng balakid. Laging tandaan ito, ang Panginoon ay tumitingin sa iyong puso. Ang tapat mong pagsisikap ang tanging kinakailangan. Anumang pagsulong na makamit mo sa buhay na ito ay hindi kailanman mawawala. Ito ay magpapatuloy sa iyong walang hanggang paglalakbay. Hindi tayo karapat-dapat lumapit sa kataas-taasang Panginoon sa pamamagitan ng ating pansariling pagsisikap. Dapat tayong buong pagpapakumbabang magpasakop sa banal na mga paa ng dalisay na deboto na siya'y tuwirang nagpapahayag ng awa ng Panginoon. Tanging sa pamamagitan ng paglilingkod at pagpapasaya sa ganoong guro nating maaring matamo ang biyaya ng Panginoon. Ang ugnayan sa espiritual na guro ay hindi mekanikal o panlabas. Ito ay espiritual at walang hanggan. Ang pagtingin sa guro bilang isang karaniwang tao ay isang napakalaking pagkakasala. Sa pamamagitan lamang ng kanyang awa, nagigising ang ating walang hanggang kaugnayan kay Sri Krishna. Hindi tinatanggap ni Sri Krishna ang anumang bagay ng direkta mula sa isang kaluluwang nasa ilalim ng material na pagkakaalipin. Anumang ialay natin sa kanya, pagkain, bulaklak o paglilingkod, ay dapat dumaan sa pamamagitan ng guro.
Kung nalulugod ang guro sa ating paglilingkod, iniaalay niya ito kay Krishna at doon lamang ito tinatanggap ng Panginoon. Kaya naman, ang sikreto ng tagumpay sa devosyonal na paglilingkod ay nasa kasiyahan ng guro. Kung hindi natin paglilingkuran ang guro, ang lahat ng ating pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan, tulad ng pagdidilig sa mga dahon ng isang puno habang pinababayaan ang ugat nito. Dapat nating palikuran ang lahat ng pagpapaimbabaw, kapalaluan at pagkakapit sa mga panandaliang bagay. Binabantayan ni Sri Krishna ang ating mga puso at alam niya kung tayo ay tapat o nagpapanggap lamang. Ang isang tapat na puso ay likas na naaakit sa awa ng Panginoon at kanyang mga deboto. Kung mataimtim tayong tatawag kay Krishna ng may tunay na pagpapakumbaba at debosyon, lahat ng balakid ay mapapawi at ang ating landas tungo sa dalisay na debosyon ay magiging malinaw. Jaya Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Ki Jai, Haribol.